Palagay ko, dapat yung mga susunod na mga politiko, yung mga pinakamatitigas sa tao sa social media. Diretso. Para kang tatakbo Parang tatakbo ka Diretso. na. Hindi ako interesado sa politika. Diretso. Ako din. Hindi ako interesado sa politika. Pero tangina, kailangan mo ng matitigas na mga boses dun sa mga tatakbo sa politika. Kasi tignan mo naman kalalamyari naman ng mga ibang politiko, tangina, alam mo ng korap na korap eh. Diba? So sobrang tindi ng korupsyon nila, hindi mo na marinig na magsalita. Paano pa magsasalita? Paano pa nila ihaharap yung mukha nila sa publiko? Tangina, sila rin mismo, sangkot doon sa putang inang katiwalian nila. Ang hirap ngayon magturo sa mga tao na, ganito kayo dapat mabuhay. Ito yung mga dapat ninyong daanan. Mga magulang, bago kayo mag-anak, tangina, ayusin nyo muna yung mga sarili nyo. Gawan nyo muna ng pera yung sarili ninyo. Kasi putangina, paano mo ngayon sasabihin na gawan muna ng pera yung sarili kung sila, santambak yung ninakaw pala nilang pera sa hindi mabuting paraan. Kaya nga eh. Diba? Ang hirap tuloy magsalita kapag ka-politiko ka. Kaya ako palagi ko talaga, yung mga pinaka-opinionadong mga influencer na alam mong matitikas, na alam mong maaayos, na alam mong matitinong klase ng mga tao, yan dapat yung nandyan. Yan dapat yung nandyan. Ang tanong, marunong ba magbalangkas ng batas? Kung influencer. pwede natin pag-aralan pag-usapan Hindi automatic na tagapagbalangkas ka lang ng batas. Pwedeng taga-execute ka. Pwedeng taga-execute ka. Hindi automatic yun na taga-balangkas ka ng batas, automatic, di ba, influencer, politiko ka na kagad. Pwedeng taga-execute ka. Yung mga binalangkas na batas, i-execute mo ngayon. And you damn make sure na maayos yung constituents mo. Kasi may mga lugar talaga, diretso sa Pilipinas, maayos yung constituents nila. Naaalala ko yung panahon, hindi ko napapangalanan, pero merong isang pagkakataon na hindi ko makakalimutan. Sira yung sasakyan ko, tapos sumabay din na sira din yung motor ko. Tapos may isang pagkakataon no, na nakasakay ako sa tricycle, tapos kumain akong candy. Tapos ang sabi niya nung tricycle driver na yun, meron siyang sariling basurahan dito. Okay. Kasi eto na daw kasi si ganitong politiko ngayon. Matino na yung gobyerno, hindi niyo po pwedeng itapon niya kahit saan. So nagsastart talaga. Sipin mo yun, sa hanggang sa pinakailalim nakapenetrate sa isip ng tao yung politiko. Ibig sabihin pwede talaga, no? Kaya yun, Pag gusto brother. ng leader Kaya talaga, yun. no? Pag gusto ng Oo, leader, pag gusto kaya ng yun. pangulo, kunyari gusto niyang panagutin si ganto ganyan kasi ganto sobrang doable, no? Pagsabay-sabay mula sa pinakaibabaw hanggang sa pinakailalim. Ang problema kasi mula sa pinakaibabaw hanggang sa pinakailalim, tangina, ang priority, Kickback. Ako. Yeah. Kickback. Yeah. Ito. 'di ba? Yung sa ano, yung sa ano Tangina, lang. nakakaburat eh. Yeah. Nakakaburat. Tangina yung ganung Kickback. pakiramdam na putang ina, 'di ba? Parang wala silang gusto, Ang gagaling ninyong magsalita nung panahon ng kampanya, pagkatapos ng kampanya, Para sa nasa kayo, bayan. hindi kayo marinig. 'Di ba? Nakakaburat yung ganung Yun din pakiramdam. no? Hindi mo marinig. Hindi mo maramdaman yung liderato. Yung environment, nakaka-depress. Yeah. Kaya. Totoo naman eh, kung mahina-hina ka. Kaya di ka manonood ng TV na eh. Nakaka-depress. Totoo. Pero yun nga yun, nadidepress ka na nga, nanonood ka pa ng balita, hindi ka na lang manood ng Tio Bray podcast, di ba? Oh, Talaga. Real talk. Talagang talaga. Real talk. Talagang Real talaga. talk. Talagang Yeah. talaga. Di ba? Tangina, maiinggit ka lang dun eh. Kaganda ng mga ini-interview. Kaya kasi yun, katulad nga nung sinabi ni Chai Chester, may marami ng politiko or maraming politiko ang sabihin natin na in my term is pussified na talaga. Dahil nga, natakot na talaga yung mga tao ngayon na mag-voice out ng gusto nilang sabihin. Kasi katulad nga ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan politically correct ka. Na isa rin sa mga reason kung bakit marami rin ng tao na unting salita mo lang na masakit, nasasaktan kagad sila. Kasi hindi sila sanay. Diba? Na-install sa system natin na dapat politically correct ka. Kaya all throughout, mapapansin mo, for the past 5 to 10 years, lahat ng politiko wala kang maririnig na nagmumura or talagang gustong sabihin yung gustong sabihin nila. Talagang laging politically correct lang. Laging yung safe lang, kumbaga. Yeah. Eh syempre, anong masasanay yung mga tao ngayon, ano yung mga kabataan na makarinig lang ng okay sa pakiramdam Oh, nila. yung kung anong Diba? kaaya-aya. Kung anong kaaya-aya. Once makarinig sila ng konting criticism, onting malupit na mura. Taas mo nga lang patay. tono mo ng onte. Oo. Di ba? So, again, ang daming factor talaga eh. Pero, yung mga factors na yun, talagang, kumbaga, nung pandemic talaga nag-boom Kung lahat. ikaw, Nagsabay-sabay yung install. Eh. Kung Kaya kinakausap mo ngayon, kinakausap mo mga bagong milenyo nanonood dito, syempre marami nanonood nito eh. Ano sa tingin mo yung dapat na ginagawa nila para di nila na-experience or nararamdaman or kung nararamdaman naman nila yan, yung depression na yan, para hindi ma-fucked up yung pagkatao nila, yung function nila sa society, ano yung mga dapat nilang gawin? Ako number 1 pare, isa rin sa mga pinopromote ko sports eh. Number 1 sports talaga. Bakit? Unang-una, malabo kang maging malambot dyan kasi sports, lalo na sa mga physical sports, contact sports, i-judge ka dyan.
ika-criteria ka dyan. Ewan ko na lang, di matanggal yung pagiging malambot mo dyan. Kasi pag nakita ng coach na mahina yung sipa mo, sabihin talaga, mahina yung sipa mo, ito gawin mo. Hindi kasi nagagawa na sa bahay yun eh. Di ba? Maganda yung may sports, may suntok ka. Kunyari sa boxing, ngayon nagbo-boxing ako ngayon. Sasabihin ng coach ko, mali yung form mo, ang hina. Kaya ba ng bata na hindi nagsusports yung ganong salitaan? Hindi eh. No. Sa sports matututo yun. Sa sports talaga pare. Tapos competition. Criticism sa sports, competition. Importante rin yung competition sa mga bata. Ngayon, yung alam mong kailangan galingan ko pa. Healthy competition, Oo. ano? Yeah. Wala na ngayon yun eh. Hindi na eh. Wala nang nagpo-promote ng konsepto na dapat galingan ng mga tao sa buhay. Yun nga. You fucking only live once. Isa lang ang kailangan mo buhay. kasing maging specific eh. Paano galingan sa buhay? Ano-ano yung mga nakapaloob doon sa galingan sa buhay? Dahil nanonood sila, Lahat gusto ng nila bagay. isusubo na i-detalye mo Yan. nila. Lahat ng bagay na ikagagaling ng buhay mo, lahat ng eksaktong gusto mong mangyari sa buhay mo na alam mong may kinalaman sa katinuan, gawin mo. Kailangan mo lang kasing palawakin ng ganun eh. Kailangan mong palawakin ng ganun yung konsepto eh. Oo. Kasi kung magdadwell ka ron sa very specific, minsan kasi hindi lalapat sa bawat individual yung specific eh. So palawakin mo dun sa paraan na magagawa mo. Minsan ba, depression, di ka makakilos. Dun lang muna sa simula lang yung konsepto, linisin mo lang muna yung kwarto mo. Pag nalinis mo na yung kwarto mo, nakita mo na ngayon na malinis na at maayos na at napunasan mo lahat ng agiw at alikabok dyan, you may have a small spike of dopamine sa isip mo Totoo para yun. makagawa ng susunod na bagay. Tapos Totoo yun. maligo ka, tapos mag-ayos ka ng damit mo, tapos magpagupit ka, tapos magpabango ka, humanap ka ng trabaho. Tapos ang tignan mo lang sa social media yung mga bagay na alam mo naman ikatitino ng utak mo kasi alam mo nga eh, 'di ba? May depression ka. Huwag ka nang manood ng mga bagay na may kinalaman sa Mismo. depression naman. Tangina Yeah. naman, 'di ba? Yeah. 'Di ba? Ang panoorin mo, ang kailangan mo ngayon yung mga taong emotionally stable, intellectually sound mind, Yeah. heart, body, spirit. O yan ngayon ang mga panoorin mo sa social media. Napakarami naman yan. Ang problema kasi sa social media kasi punong-puno ng ingay ang social media. Punong-puno ng ingay. Napakaraming latang walang laman. Depressed ka na, nakakaramdam na nga ng depression yung mga bagong kabataan. Makikita pa nila sa social media yung mga ibang kagaya nilang kaedad nila na para maging masaya, magka-club, magbibisyo, lalabas. Mali yung binebentang sistema Kaya ng Mali mundo talaga eh. eh. Kaya Mali talaga. Mali. At Hindi yun yung mga alak, napopromote. hindi yosi, Alam mo, hindi... napansin ko nga yung itsura ng pagbabago ng panahon eh. Naalala ko, there was a time in the past na yung konsepto ng mga matatanda noon, panahon ko, matanda na eh. Yeah. 90s eh. 80s ko. 80s, 90s. Nang mga panahon na yon, hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, ginagawa mo tama, katinuan. Tsaka gumagalaw ka. May kilos ka, Kumikilos katinuan, tama yung ginagawa mo. Tapos lipas ang mga panahon, early 2000, nagbago narrative. Hindi na importante ngayon kung may pera ka o wala, hindi na rin importante kung ngayon kung mabuti o masama yung ginagawa mo, ang importante, masaya ka. Tapos lumitaw ngayon ng Andrew Tate. Mas malala ngayon. Hindi na importante kung masaya ka o hindi na importante kung tama ka o mali. Ang importante ngayon, marami kang pera. Eto problema, hindi naman lahat ng tao dadami pera. Yeah, real talk. There, bro. Chan. Yeah. Hindi lahat ng tao dadami pera. Pero you have the option para kumilos at gumawa ng paraan sa buhay mo. Pero naniniwala ka ba na pera ang sagot sa lahat? Hindi. Kasi like for example, may isang bagong kabataan siya. Depressed daw siya. Oo. Ang dahilan, walang pera. Tapos kunyari, capable ako, bigyan ko siya. Bigyan ka ng 50 million, magiging masaya ka ba? Tigil mo yung ganyang pakiramdam. You may be happy for a day, probably a week, probably a year. Hmm. Tapos ang pinakamabigat niyan, parang anong nangyari, nilaso mo lang yung tao. Kasi aasa siya na meron palang mga taong namimigay ng pera sa kanya, tapos aasa siya ulit magkakaroon siya ng round 2 pag naubos niya yung pera. Yun. Hindi, pero Unahin ang disiplina. Yeah. Karunungan, pinakapangulong bagay. Yeah. Sa Mismo. lahat ng pipiliin mo, Discipline, piliin mo yeah. unawa. Mismo. 4-7 ng kawikan. Karunungan, pinakapangulong bagay. When you have enough intellectual prowess, you can convert that into money, you can convert that into power, you can convert that into fame and everything else. Influence. Eh? Tapos pag dumami na ngayon yung achievements mo sa buhay, you can look back in your life pag medyo matanda ka na, hindi ka na nakakakilos, and you can smile with all the achievements that you have and all the people that you have helped all throughout your life. naniniwala ka na. Purpose eh. Yun, purpose. Yun. Purpose. Ano sa tingin mo yung, kasi kanina naging tanong ikaw, di ba, personal, ang naging tanong mo, anong mission ko dito sa mundo? Anong ginagawa natin dito sa mundo? Ano sa tingin mo yung pwede mong edetalye na sa tingin mo, na na-realize mo na, ano yung purpose ng individual?
Ano yung purpose mo dito sa mundo? Ano yung dapat? Manghuhula ako hindi ko sasabihin ko anong dapat. Manghuhula ako and I will speak as if a person with opinion. Okay. Opinion ko ito. Ayokong sabihin na ito dapat gawin ng lahat ng tao kasi to each his own. Yeah. Ngayon, ako kasi tumitingin ako sa paligid Nagmamasid ako, tingin-tingin lang ba? Tapos makakita ka ng sobrang daming patterns. Tapos halos lahat ng bagay umiikot, tapos halos lahat ng bagay gumagalaw. Tapos halos lahat ng mga bagay na stationary, halos walang pakinabang. So kung mapapansin mo ngayon yung pattern, okay, kumikilos pala halos lahat ng bagay. Tapos mapapansin mo ngayon, there's so much patterns around the universe na nagpapaulit-ulit. Actually, parang pare-parehas nga lang sila Hindi yan chaos Di ba? Halos pare-parehas lang Yung ugali ng mga tao, pare-parehas, umiikot-ikot lang naman yan Every now and then, umiikot-ikot. Every now and then, magbabago. Pero yung greater majority, makikita mo, halos pare-parehas lang ugali. Greater majority, halos may pare-parehas lang Yung minority sa ibabaw, halos pare-parehas din ang ugali. Results driven silang nasa ibabaw. Yung mga nasa ilalim naman, emotionally driven. Mapapansin mo yun So, makikita mo may mga patterns pala. Tapos, pati yung galaw ng mga bagay, yung oxygen, carbon dioxide, yung cycle ng hangin, yung cycle ng dagat, yung cycle ng tubig. Tapos, labas ka ngayon. Paglabas mo ngayon, nakikita mo, yung mga planeta, hindi nagbabanggaan. Tapos, labas ka pa. Yung mga between, hindi rin nagbabanggaan. Taka na may sinusundan silang pattern. Naisip ko, sino kaya nag-code ng pattern na yun? Tapos, tignan mo ngayon ang DNA. So ang hula mo, ang DNA, ang hula mo na purpose mo, na may kailangan non-stop ka gumagalaw. Yun ang sa kailangan tingin mo non-stop purpose ka mo. na gumagalaw. Pero Non-stop ka na gumagalaw. ano yun, I will say, yun yung dapat na ginagawa mo. Non-stop ka na gumagalaw. Yun yung dapat na ginagawa mo. Pero yung purpose, I think there's someone out there who must have created everything. Ano kayang trip niya? Ano Yun ngayon ang hinahanap ko. Ano kayang trip nun? Tapos you have to dig very deep down inside of you. Ano-ano yung mga bagay na gusto mong nangyayari sa buhay mo na gusto mo talaga in the long run, hindi short term. Yeah. Kasi kumantot ng babae, puta, short term di ba? Alam mo yan pagkatapos nun, nilabasan ka, may mga pagkakataon gusto mo lang mag-teleport pabalik ng bahay kasi hindi mo talaga gusto yung babae na yun. Diba? Merong ganun Pero alam mong short term yan sandali lang yan Yung Mabilis sabi mo, na panahon. nawala yung 3-5 mo ng ganong kabilis. Sabi mo. yung kabilis. 3-5 ang puto, mahal yun 3-5, parang ano po yung presyo na yun? Hindi, bukod pa yun doon sa hotel 3-5 ang puto. Alam mo yun Pagkatapos ng mga bagay na yun, kumain ka ng masarap, pagkatapos nun, gutom ka na naman ulit mamaya. Yun, Alam mo hindi yan long term Short term yan Pero yung buhay ng kapwa-tao mo, natulungan mo, na bago mo umalago yung buhay. Mismo. Tapos minsang panahon lang siyang nagpasalamat sa'yo o hindi na talaga nagpasalamat pero nakita mo umaalago yung buhay niya. Mismo. Yun pang long term, brother. Ramdam mo yun. You know that deep down inside of you na meron kang nagawang tama sa buhay mo mismo at hindi lang sa buhay mo, sa existence mo nagawa mo ng tama. Yun yung pakiramdam. Yun yung weirdong feeling na pakiramdam mo talaga, tangina, meron akong natulungan na tao. I need more of this. Tas yung bagay na yan, alam mo, long term yan. Hindi yan short term. Lalo na kung hindi mo ginagawa tungkol sa pera. Ako pakiramdam ko, yung pakiramdam feelings sa loob ko Yeah. feelings, pakiramdam ko. And logic also dictates na meron tayong dapat ginagawa dito sa mundo. And I think it has something to do dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi tinan mo, wala naman nakikipag-usap sa atin para bigyan tayo ng instructions. Lahat ng instructions nasa mga lumang libro, nire-reverberate lang ngayon ng mga taong nag-i-exist ngayon sa panahon natin na mga sinabi nung mga naunang taong mga patay na noon. 2,000 taon na nakakaraan. Tapos ang paulit-ulit, ito ang pinaka-common denominator. Sa halos lahat ng spiritual books na nabasa ko, ang pinaka-common denominator, pagmamahal, kabutihan, respeto, kababaang loob, hindi kayabangan. Tapos ultimately, pananampalataya. Pananampalataya saan? Pananampalataya na meron someone somewhere na nag-formulate na itong bagay na to, tapos baka meron siyang trip. Baka meron siyang gusto. Hanapin mo kaya. So ang hula mo, to sum up, ang hula mo na ang sole purpose ng individual dito sa mundo, non-stop siyang gumagalaw. Non-stop siyang gumagalaw, makapagbigay siya ng value or tulong sa kung sino man, mas marami, mas maganda. Tapos ano yun, pagmamahal. Mahalin mo kapwa-tao mo, huwag kang siraulo sa kapwa-tao. Tapos, kasama sa pagmamahal sa kapwa-tao na pag nakakita ka ng taong gumagawa ng kagaguhan, kasirauluhan, kailangan pigilan. Maaaring ikaw, o kung wala kang enough na authority, makatulong ka dun sa iba na mapigilan. Tapos, kabutihan, huwag kang masama sa kapwa-tao mo. Tapos, kababaan loob, huwag kang mayabang. Kasi ang wakas ng kayabangan, laging kahihiyan.
Laging ang dulo ng kayabangan pagkapahiya. Yan yung mga common denominator sa halos lahat ng mga spiritual books. Common denominator yan kay Muslim, o Kristiyano, o Shintoism, Taoism, Buddhism. Lahat ng religion, brother, pare-parehas ang sinasabi. Ibigin mo kapwa-tao mo. Gumawa ka ng mabuti, tapos tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Huwag mo sasabihin kahit kanino yung ginawa mong kabutihan kasi pagyayabang na yun pag sinabi mo sa iba. Sa akin siguro parang, hindi ba gumagalaw ka lang? Yeah. Gumagalaw ka sa purpose mo. Pero yung purpose mo, ginagawa mo siya ng may love, sa kapwa, ng humble ka, ng hindi ka nanlalamang ng kapwa mo, nagsaserve ka sa ano mo, yun. Ginagawa natin yun. Tapos ito pa malupit. Sobrang practical niyan, brother. Hindi natin pinag-uusapan religious shit, ha? Okay, sige. Alam mo naman, puta, sa itsura ko ba mukha ba ako reliyosong tao? Di ba? Obvious naman, puta, si Raulo ko, di ba? Pero hindi natin pinag-uusapan religion. Pinag-uusapan natin practicality. Sobrang practical na kilos ka ng kilos, gawa ka ng gawa, resulta ka ng resulta, kaliwat kanan. Sobrang practical din at the same time na yung kapwa-tao mo, naaayos mo rin, nakakatulong ka sa kanila na maiayos yung buhay nila. Dun sa practical na paraan na hindi ka bigay ng pera o bigay ka ng bigay ng pagkain sa mga taong hindi naman talaga kailangan ng pera kasi may kapasidad silang magtrabaho, hindi naman kailangan talaga ng pagkain kasi nga may kapasidad nga silang magtrabaho. Tapos pag unti-unti nakikita mo, nakakatulong ka sa kanilang maayos yung buhay nila. Puta, sobrang practical nun, sa'yo din ang balik. Hindi na spiritual aspect. Yun lang sa konsepto na maghanap buhay ka na kahit na anong hanap buhay, yung mga taong natulungan mo babalik din sa'yo para bumili ng produkto mo. Alam mo, may sabi na Shaquille O'Neal. Real talk. Sabi ni Shaquille O'Neal, yung pinakamaganda daw palang klase ng hanap buhay, pinakamagandang klase ng negosyo, yung nakakatulong ka sa mga tao na magbago yung buhay nila. Tapos sila rin mismo yung susuporta sa negosyo mo. Yeah, real Bakit na talk. sobrang solid nun, brother. Sobrang practical nun. Tapos pagdating mo sa kabilang buhay, kung meron man nun, may investment ka. Ano, practical yung brad. Sobrang practical nun. Right. Service talaga. Service sa Totoo mga yun, tao. real talk. Na may pagmamahal, may ano, binigyan mo ng Meron energy nga ako of love. natutunan eh. Bago to, social media ko lang natutunan. Tangina, pag matinong tao pala ang tingin sa'yo ng mga tao, tapos ikaw na rin yung naglabas ng sarili mong baho, tapos pinipilit mo magbagong buhay, puta, susuportahan ka ng mga tao. Nakita nyo yung nangyari kay Awit? Diba? Tangina. Nung lumagapak siya, tapos inamin niya sa mga tao, nubos kasi sa sugal eh. Pero ito, nag-aanap buhay ako ngayon, pinipilit ko ngayon, tapos titinda ako ng alamang. Bumili kayo. Bumili nga talaga yung mga tao, puta, pati ko nakisuporta dun eh. Naniniwala ka na kung ano yung nangyayari sa bawat individual. Wala kang dapat sisihin kundi sarili mo lang din. Totoo. Totoo. Naniniwala ako ron. So kumbaga, Accountability. Pero Yeah. obviously, alam mo yun, there's some sense na baka kasalanan din kasi ng ibang tao. Ba, naglalakad ka, tapos tumawid ka sa kalsada, tapos nampangga ka ng sasakyan dahil lasing yung driver. Merong ganun eh. Pero ako ang masabi ko, yung extreme level of accountability, ang laki ng pakinabang sa individual. Mismo. Sobrang laki Sa'yo, ng yeah. pakinabang. Yung acknowledgement. Na halos lahat ng bagay kasalanan ko. Yeah. Ngayon, May kailangan ko improvement ngayong dun. ayusin. Dahil dun sa basic na konsepto lang, dun sa basic na konsepto na pag nanisi ka ng iba, iniaalis mo yung kapangyarihan sa'yo. Yeah. Yes, Dinadala sir. mo sa iba. Wala ka ngayong kapasidad para maiayos yung sarili mo dahil yes. nanisi ka na ng Yeah, iba. Totoo. Ito. Yun nga. Totoo. yeah. Ano nga, Accountability para nga saan eh. Kinakabit ko lagi yung accountability to self-improvement eh. Pag wala kang accountability, hindi ka mag-i-improve eh. Totoo. Lagi kang sisi ng sisi. Sisi. Oh, yan din ako. Ako yan dati. Sino Kasalanan nito, ang dapat ganyan. titihin? Ato at ito. sobrang ano nun, sobrang solid na kumbaga sa mga bagong kabataan dyan na nakakapanood or kahit hindi kabataan, umiedad, pero na-experience nyo yung gano'n na parang ina-anxiety ako, parang nade-depress ako. Take full control, take full accountability. Hanapin mo yung mali Acknowledge mo. sa'yo. Di ba? Nalulungkot ako, ano? Bakit Anong ako gagawin ko? Yes. Ba't ako nalulungkot? RCA ka na agad, root cause analysis. root cause analysis. Ano kayang dahilan bakit ganito yung pakiramdam? Yun. Hindi RCA ako mo na agad. hindi ako maghahanap sa TikTok ng mga kapares kong na nararamdaman para simptomas! para makagawa kami ng ng community Pinalakas mo namin. pa yun para Community. saan? Tumambay ka pa. Tumambay ka pa na kayo. Pinalakas Ano mo pa yun. daanan mo lang, umuntambayan. Daanan mo lang, umuntambayan. Again, totoo yung pakiramdam. Totoo yung pakiramdam. Pero choice mo kung daramdamin mo. Yun. Galing. Choice mo rin kung ma-fact up, hindi lang yung mental health mo. Ultimo yung buhay mo, hayaan mong ma-fact up ng dahil dyan sa pakiramdam na yan. Pakiramdam lang yan. Totoo. Kaya nga Pakiramdam uulitin Ayun na ko naman rin. yung sasabihin ng mga tao, ay, wala ka empathy, hindi pakiramdam lang to. lang. Pakiramdam lang yan.
Diba ganun, isipin mo ganun ka-powerful yung utak mo. Nakakita ka ng, sa tingin mo, ganun ka rin. Pinakiramdaman mo na, ganun din ako. Depressed din ako. Tapos ganun din na nabasag na tuloy yung pagfa-function mo, yung pakiramdam mo. Ganun ka-powerful yung utak mo. Isipin mo, ganun ka-powerful yung utak mo. Eh di mag-isip ka rin, mag-browse ka rin ng mga lumupit or na lagpasan nila yung ganung pakiramdam. Yun yung i-absorb mo. Para yun din yung maramdaman mo na, papalagang ko to. Diba? Mismo. Yeah. Huwag nyong pinagpapanood yung mga sa tingin yung bumibaby lang doon. Kasi nakuha na nila yung engagement. Real talk na tayo kung ikaw meron kang nararamdaman. Yan, follow mo na yung mga ganyan. Dito ka, mag-follow ka rito sa amin. Pag tinatrangkaso ka nga, inom ka kagad ng gamot eh. Hindi ka naman maghanap ng kapwa mo may trangkaso para gawa kayong community ng mga Ang ganda trangkaso. nun, ang ganda nun. Diba? Talino mo ron. Inom ka kagad gamot. Diba? Oo. Oo. Ba't yung ordinaryong sakit ginagawan mo ng paraan? Yeah. Ba't yung Talaga. depression, hindi mo hinahanap kung saan nanggaling para magawan mo ng paraan? Totoo. Hindi mo pwede sabihin na, hindi ko nga alam eh. Basta yun na lang yung pakiramdam eh. Hindi no? Pag sinasabi mo kasing hindi mo alam, parang in denial ka lang na, alam mo sa sarili mong may hindi ka magandang ginagawa. Tsaka understood, okay lang, sabihin mo hindi mo alam. Pero hanapin mo naman kung saan galing para ma-resolve mo. Yeah. Galawan mo, no? Hanapin mo naman, tumayo ka man lang dyan sa sopa. Na kasi diyan ka, hindi ka na nakaligo, diyan ka na lang. Batik ka lang ng batik. Yan. Ikaw, Ewan ko. Josh, any last words? Any Yun na, last yun- words, no? Yun yung sa akin. Isang oras na eh. Ha? Nagiging specific lang ako kasi ganun ko rin hinil yung naramdaman ko rin dati. Kasi aminado ako, nagkaganyan ako. Dahil din sa social media. No, nung mga time na konti pa lang yung following ko noon, tumirada ako ng community noon. Malakas loob ko nung panahon na yun. Hindi ko pa alam yung consequences. Sabi ko, putang ina, tirahin ko nga. Doon sila malakas sa mga part na yun. Ayun na. Nung tinira ako, naramdaman ko yun, hindi ako makakain. Tapos every bukas ko ng social media, para ako nanginginig. Takot ako. Nagka-anxiety ako. Every time bukas ako ng TikTok, Facebook, natakot ako nun. So sabi ko, ang ginawa ko lang nun, sinantabi ko yung social media kasi yun nga yung nagtitrigger sa akin. In-acknowledge ko yun, inalaman ko Yeah. eh. Social media yung nagpapatrigger sa akin, itabi ko to. Inano ko yung tropa ko, pre, anong ginagawa mo ngayon? Nag-ano ako ngayon, nagmumuhay tayo ako ngayon. Sige, sali nga ako dyan. Gumagalaw ka, The next day, nag-enroll ako. Hindi mo tinambayan, A month hindi ako nag-social media, nag-training lang ako ng Muay Thai noon. Nakalimutan ko, nawala. Nakalimutan ko siya. Tapos the time na nagbukas na ako ng social media, wala na ako nararamdaman. Saka ako bumalik ngayon mag-content. Totoo yun, real talk yun. Gagalaw ka talaga, no? Gagalaw ka talaga. So, paano ko na-solve? Again, katulad nga nung sinabi ni Chai Chester at Tio Bray, kumilos ako eh. Hindi ko siya inalagaan, hindi ako naghanap sa TikTok. Nung may nararamdaman na akong ganito na nanginginig ako every time nagbubukas ako ng social media, hindi ako naghanap ng content creator para i-affirm yung nararamdaman ko. In-acknowledge ko siya at next step ako, paano ko matatanggal? Nalason din kasi nila pre yung conceptualize nung nararamdaman mo tong depression, magkikilos ka. Lumabas ka, mag-perform ka. Nalason nila yung concept na gano'n na dun sa idea na kung sino pa yung mga depressed, sila pa talaga yung mga nakapagpapasaya. Ngayon, ikaw, nararamdaman mo yun na nade-depress ka. Ngayon, ang idea sa utak mo, lalabas ako para pasayain sila, para mag-perform lang, hindi para i-resolve yung issue ko sa inner. Exactly. Diba? Nalason nila yung dapat gumalaw ka pag na-experience mo tong gantong kalungkutan. Eh ngayon, dahil nasa internet na rin, ginawa na rin nila, kung sino pa yung mga nakakaramdam ng gantong depression, sila pa yung nagpapasaya talaga ng loud. Nagpapasaya ng loud, kumikilos. Ngayon, nasupla yung dapat silang kikilos. Ngayon, kahit kumilos sila, hindi pa rin nai-heal. Kasi nga ganun eh, uwi sila ng, tapos na ako makapagpasaya dun. Malungkot Siya, naman bakit ako kasi dito. main character ang putang kulit ina eh. din eh, no? Gusto nila magpasaya pero yung sarili nga nila hindi pa nila mapasaya. Yun nga eh. Yung kagaya sabi na. Alam ko, ganun ginawa ko ha. Nung Yeah. pandemic. Yung nagkaano ko ng mga nakakatawa. Pero how's your Ano ako intention, nun eh? di ba? How's your intention nun? Gusto mong mag-function Yes. as an individual. Yeah, totoo. Hindi wala sa utak mo yung idea na gagawin ko to para makapagpasaya ako kahit ako malungkot basta sila Ay, masaya. Ikaw, ginagawa mo yun kasi gusto mong mag-function ka. Ako, Hindi parang ka ang lang tetenga. mentality ko nun, yung gusto kong matanggap, yun ang ibibigay ko. Yun. Tama. Kasi nga yun, ano sa gusto English ko yun? magbigay ng saya, yun ang Ano sa English yun? Yung what The comes golden around, rule. what comes around, ano yun? Ano? karma. Ano? Ayan, yan. Ganun, dharma. Daming ano. Karma, actually. Yun, kung anong binato, yun ang babalik. Ang ina. Do unto others what you want others to do unto you. Yun. Huwag kang gayaon. Kung magagayon ka, huwag gayaon. Just keep on doing. Yeah, Alam nandun mo, na kung nga doon lang eh. nando. Tangina, ngayon, gagawin.
Saan nagdudu, boss? Saan nagdudu? Kalat-kalat na siya. Ang lalaki sa billboard, di ba? Just do it. Oo. Tang ina, gumalaw ka nga. Tsaka, lang. isa pa, yung power ng I am, huwag niyong kakalimutan. Oo. Yung kinabit mo sa I am, yun yung nangyayari. I Magic think word yun, that kaya ikaw ang daming yun. sa ano eh. Ang dami sa Bible ng I am eh. Kasi yung I am, yung ikakabit mo dun. Ikaw yun. Yeah. Totoo. So pag sinabi kong I am depressed, ikaw na yun. Depressed ka na. Oo. What you can say is, I feel depressed. Pero yung Yeah. ikaw depressed, wag mo i-acknowledge. Yeah. Sana marami kayong natutunan doon. Yan, mag-subscribe na kayo dito sa channel. Tulungan nyo kami mag 100,000. At syempre, maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. Follow nyo yung Anti-Support Social Club. Yeah. Si Josh on Point, si Ato, follow nyo. Syempre, The Chester Project 1 Million. Solid, malapit na Diba? magbuhanin. See you on the next video. Yan, mahaba pa to.